Sa mundo ng mitolohiya ng Pilipinas, ang mga tikbalang ay mga nilalang na nagmula sa mga puno ng balete. Sinasabi na kapag ang isang puno ng balete ay tumanda at puno ito ng mahika, maaari itong magbigay buhay sa isang tikbalang. Alam nyo ba na narito ang mga gusto at ayaw ng mga tikbalang? Gustong-gusto nila ay ang una, ang kabayo. Ang mga tikbalang ay mahilig sa kabayo at ang kadahilanan hindi lang sa malaanyo nila ito, gustong-gusto nilang madalas nakakakita na nakasakay ang tao sa mga kabayo. Pangalawa, puno ng balete. Ang mga puno ng balete ang kanilang tahanan at pinagkukunan ng kanilang kapangyarihan. Pangatlo, ginto at alahas. Ang mga tikbalang ay may hilig sa kayamanan. Pang-apat, dugo. Sinasabi na ang mga tikbalang ay nag-aalay ng dugo sa kanilang pinaniniwalaan. At ang panglima nilang gusto-gusto ay ang musika. Ang mga tikbalang ay mahilig sa musika, lalo na sa mga tunog ng tambol at plauta. Itonmaan ang mga ayaw na ayaw nila. Ang una, bawang. Ang bawang ay isang malakas na panlaban sa mga tikbalang. Pangalawa, asin. Ang asin ay nakakapagpapahina sa mga tikbalang. Pangatlo, krus. Ang krus ay simbolo ng kabanalan at nagtataboy sa mga tikbalang. Ang pang-apat, panalangin. Ang panalangin ay isang malakas na sandata laban sa mga tikbalang. At ang panglima, tao. Ang mga tikbalang ay karaniwang nakikipag-ugnayan sa mga tao, ngunit hindi sila kaibigan ng mga tao. Ang mga tikbalang ay mga nilalang na may dalawang mukha, isang maganda at isang pangit. Madalas silang lumalabas sa gabi at nagpapakita sa mga naglalakbay sa kagubatan. Sinasabi na ang mga tikbalang ay mahilig magbiro sa mga tao at madalas silang nagpapakita sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang anyo. Ang mga kwento tungkol sa mga tikbalang ay naglalayong magbigay babala sa mga tao tungkol sa mga panganib ng kagubatan at ang kahalagahan ng pag-iingat sa kanilang paglalakbay. Ikaw, nakakita ka na nga ba ng tikbalang? At kung gaano ito katotoo o katang-isip lamang?